Meron ako ditong 1,000 pesos. Sino may gusto? Paano kung itong 1,000 pesos na to ay napunta sa putikan, napunta sa basurahan, madumi na! 1,000 pa rin ba siya? Eh paano kung nilukot-lukot ko, dinuraan ko at dinumihan ko? 1,000 pesos pa rin ba ito? Gusto mo pa rin ba? Paano kung ito ay inapakan ko at niyupi-yupi ko at grabe, parang wala nang silbi. Niyurakan, ang dumi-dumi na. 1,000 pesos pa rin ba? Alam niyo ba, na lahat tayo, kahit na ang dumi at ang gulo ng ating buhay, nilukot, dinuraan, niyurakan, sa tingin ng Diyos, mahalaga ka pa din. Sa tingin ng Diyos, hindi na babago na ikaw ay mahalaga sa kanyang paningin. Ang pagmamahal niya, 1,000 pa rin. Kahit nasabihin ng mga tao, wala ka na, madumi ka na, ang sama-sama mo na, wasak ka na. Sa tingin ng Diyos, His love never changed, and you are valuable and precious to Him, no matter what we go through. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. And that today, brothers and sisters, is the message of the book of Mark for all of us. Ang mensahe daw ng book of Mark is the good news is for sinners like you and me, na ang magandang balita ay dumating para sa mga taong wasak ang buhay tulad mo, sa mga taong madumi ang pinanggalingan tulad ko at tulad mo, sa mga taong pinandidirihan dahil sa ating kayabangan at kasungitan at kasamaan, at lahat ng bisyo sa damakmak na kasalanan. The good news is for us. The Savior is for us. Kaya ho nagpapatuloy tayo sa ating series on the book of Mark. And today, ang ganda ho ng kwento natin sa umagang ito. Pinamagatan natin ang pagtawag ni Christ sa mga sinners at ang kanyang grace. Ang ganda! Chapter 2 na. Mark chapter 2 na tayo. Pero teka muna, bago tayo lumalim sa ating kwento sa araw na ito, balikan nga natin ang mga napag-aaralan natin. What are we finding out in the book of Mark? We are discovering that Christ came to provide salvation for all lost sinners. Lahat ng mga ligaw, lahat ng mga windang ang buhay, iniimbitahan ng Diyos sa kaligtasan. Christ begins a spiritual kingdom that will transform the world. Kakaiba itong kaharian na ito. Baligtad sa panuntunan ng mundo. And Christ is declared to be the specially chosen one, loved by the Heavenly Father. Ito, na-discover din natin to, that Christ uses supernatural power to affirm His messianic ministry, na siya ang tagapagligtas, nagpapagaling ng may sakit, nagpalilinis ng mga madudumi, at nagpapalayas ng mga demonyo. And finally, we discovered the previous weeks, Christ serves with compassion, yung pusong mapagmahal, maawain, to those who are desperate, broken, and rejected. So kung tatanungin natin, ano bang klaseng mga tao ang mahal ni Jesus? Bakit ba naparito si Jesus? So the book of Mark is telling us, is signaling to us, Christ came to seek and save those who are lost. Christ came to serve and not be served. Ang tagapagligtas naparito para sa mga madumi, makasalanan, wasak ang buhay, at walang pag-asa. And that is the good news for all of us. Kaya nga tandaan nyo to. The good news of Jesus is a message of grace and mercy for all sinners without exemption, without exclusion. Wala daw sinisino ang Diyos. Lahat tinatanggap niya, makasalanan. Christ calls sinners to follow Him, to become His friends with Him, and to find salvation through Him. And malalaman din natin na itong pagmamahal ng Diyos ay malawak ng higit sa ating mga makasalanan. Ay, ang ganda! So, sa araw pong ito, meron tayong 3 bagay na pag-uusapan. 3 beautiful truths. Number 1, Christ calls sinners to follow Him. Number 2, Christ desires sinners to become friends with Him. And number 3, Christ invites sinners to find salvation through Him. Yan ang ating kwento sa araw na ito. O, simulan natin. Number 1, Christ calls sinners to follow Him.
pwedeng maging tagasunod ni Christ kahit makasalanan. Ito na ngayon ang kwento. May mga tao sa lipunan nung panahon ni Jesus. There are people during the time of Jesus that were considered rejected and despised and looked down upon. May mga tao sa lipunan nila na hindi tanggap dahil ang dumi ng buhay. Na hindi mahal at hindi kaaya-aya kasi ang pangit ng ugali. Pero si Jesus, binaligtad niya. Yung mga ayaw niyong mahalin, mahal ko. Yung mga pinandidirian niyo, inaakap ko. Yung mga masama at madumi at makasalanan at basura sa tingin ninyo, tanggap ko. Ito ngayon ang kwento natin. Then Jesus went out to the lake shore again and taught the crowds that were coming to him. So, in the middle of this preaching, as he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at his tax collector's booth. Follow me and be my disciple, Jesus said to him. So Levi got up and followed him. Nagpunta si Jesus sa pampang ng Lake Galilee at pinalibutan siya doon ng mga raming tao. Tinuruan niya ang mga ito. Habang naglalakad siya, nakita niya si Levi na anak ni Alphaeus. Si Levi ay isang tax collector. Nakaupo siya sa pwesto niya nang sabihan siya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Levi at sumunod kay Jesus. Ay, ibang klase. Ibang klase itong kwentong ito. It's a beautiful story. Levi was a familiar person to Jesus. Nakita ni Jesus, "Uy, parang kilala ko to." And Levi stood up. Si Jesus, "I know him." Nag-meet na sila before. In fact, Jesus knows that he was the son of Alphaeus. Parang nagkita na sila. Levi encountered Jesus weeks before. Levi became a believer of Jesus. Kumbaga, si Jesus, siya yung tagapagligtas na inaantay namin. And then one day, Jesus was preaching and teaching kung saan si Levi nagtatrabaho. And they saw each other. And Jesus said, "Lika, sumunod ka sa akin. Iwan mo na yung ginagawa mo." What's happening here? The Bible says Levi was a tax collector. Sa ating panahon ngayon, ito yung BIR agent. Ito yung mga BIR agent na makakapal ang mukha, kakatok sa opisina, merong envelope, nagpapahingi ng padulas. Ang lagay, yan. Yan ho yung mga makakati ang kamay na parang lagi na lang nanghihingi para mapirmahan at ma-approve yung document mo. Tax collectors are like that. Nung unang panahon hanggang ngayon. Hindi naman ho lahat. Pero karamihan daw ho sa mga BIR agent tulad ni Levi, tax collectors, mga maniningil ng buwis, madadaya, pinapatungan yung tax, may kickback, meron silang binubulsa para mas konti babayaran mo. Mapunta sa kanila yung iba. Ganong kasalbahe itong mga to. Mga scammer, budol. So yung mga tao, pag alam nila yun ang trabaho mo, meron ka ID, BIR, tax collector, nandidiri. Tingin sa'yo, buwaya. Tingin sa'yo, sama. Salbahe. Tax collector yan, pare. Iwasan mo yan. Hindi yan katanggap-tanggap. They are despised in society. To make matters worse, during the time of Jesus, the entire Israel was under the Roman Empire. Nasasakupan sila ng emperor ng Roma. At dahil doon, may mga empleyado ng Rome na mga Jewish. And tax collectors were one of them. So, ayaw na nga sila ng mga tao, galit sa kanila mga tao, minumura sila ng mga tao, nadagdagan pa, traitor pa sila sa bayan. Now they're getting money to support the Roman Empire, to support the colonizers. Parang galit yung mga tao na nga sa'yo dahil ang daya nyo at mandarambong kayo at mga sinungaling kayo. At tapos, pinagtaksilan nyo pa ang bayan. You are traitors, not only deceivers and cheaters and greedy people. So si Levi was one of them. So imagine Jesus telling Levi, "Come, follow me." It's a scandal. It's like headline,
isang salbahe, masamang tao, mandarambong, mandaraya, manluloko, tinawag ni Jesus. You see, the story of Levi is the story of all of us. We are the Levites in the story. Tayo daw yung mga madumi ang buhay. Tayo daw yung mga makasalanan. Tayo daw yung madadaya, mayayabang, basura ang buhay. Sabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. And that's each one of us. Hindi mo lang inaamin o hindi mo palang alam. No? Pastor Mike, hindi ako ganyan. Mabait ako Huwag mo akong ihalo sa mga basurang yan. Merong kwento dyan mamaya. But Levi, the story of Levi, is actually an invitation. It's a message of the book of Mark na yung mga ayaw ng lipunan, yung madadumi sa mata ng mundo, tinatanggap ng Diyos. Isn't that amazing? Jesus calls a sinner to follow Him despite his past. Of course, Jesus calls a sinner to follow Him, but Jesus does more than that. Hindi lang, makasalanan ka ba? Halika, sumunod ka sa akin. Sa akin ka na. Pero may next step doon. Papatawarin kita. Bitawan mo na yung kasalanan mo. He calls the sinner and asks the sinner to leave the sin for the rest of his life and follows Jesus. Yun yung mga pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay natin. So all sinners are equally in need of salvation. And the call and the response of Levi is actually a saying, yes, Lord, I have decided to follow you. Iiwan ko na, Lord, yung dati kong buhay at yung masama kong gawi. So in the eyes of the world, Levi represents the worst of society. Sa mata ng mundo, yung mga Levi sa ating lipunan, yan yung mga dapat hindi mo sinasamahan. Yan yung mga dapat hindi mo minamahal. Yan yung mga dapat hindi mo tinatanggap. Pero sa mata ng Diyos, yung mga Levi, ang gustong habulin ni Jesus at hanapin ni Jesus. Sabi niya, naparito ako para hanapin lahat ng mga makasalanan at imbitahan ang lahat ng mga makasalanan. Medyo kabaligtaran ito ng mundo. Kasi the kingdom of this world, ang kanilang panuntunan ay, mamahalin kita pag mabait ka, tatanggapin kita pag okay ka, pag excellent ka, pag brilliant ka, pag successful ka, kapag ka you clean up your mess, tanggap ka. Pero sa mata ng Diyos, baligtad, the kingdom of God, instead is saying, come to me. Jesus said, all of you who are tired, all of you who are sick, all of you who are sinful and broken, all of you who are devastated and in despair, all those who are thirsty, come, lahat kayo nasugatan, lahat kayo napagod, lahat kayo na wasak ang buhay, lahat kayo na basura ang pinanggalingan, come, and I will give you rest, and I will give you life. Ibang klase kabaligtaran ng mundo, yung pinapakita ni Jesus na good news. Good news! Tinalikuran ako ng mga anak ko, tinalikuran ako ng mga barkada ko, ayaw sa akin ng lipunan, pero gusto sa akin ng Diyos. And that is the book of Mark for all of us. The God who came down so that He can reach us and save us and forgive us and give us life and give us a new start. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Woo! Thank you, Lord. And that is the good news. And that is the kingdom of Jesus Christ. Na lahat ay iniimbitahan na magsimula uli ng bagong simula. It's not about religion. It's not about following the rules. It's not about your own righteousness or your own good works. It's the grace of God. It's the love of God for all sinners. Come. Those who are thirsty, come. Those who are broken, come. Those who are sinful, come. Lumapit kayo sa akin. So, kung sa palagay mo, Pastor Mike, parang hindi na ako tatanggapin ng Diyos. Ang dumi-dumi ng buhay ko. Pastor Mike, hindi ako kasal. Pastor Mike, ang dami kong kabit. Pastor Mike, ang dami kong bisyo. Pastor Mike, sobrang yabang ako. Pastor Mike, marami kong nasaktan. Marami kong niloko. Marami kong iniskam. Pastor Mike, grabe, hindi mo alam. Mukha lang akong cute sa labas, pero puro basura ang puso ko.
Mukha lang ako malinis at mabait sa simbahan, pero ang dumi-dumi ng isip ko. Pastor Mike, tanggap pa ba ako ng Diyos? Mamahalin pa ba ako ng Diyos? May pagpaasa pa ba ako? And the story of Levi teaches us, karumal-dumal man ang buhay mo sa tingin ng tao. Ang dumi-dumi man ng pinanggalingan mo, basura ka sa tingin ng mga kamag-anak mo. Sa tingin ng Diyos, 1,000 ka pa din. Hello? Mahalaga ka pa din. And that is the story of Levi. Yung dinuduraan, yung minumura, yung hindi tinatabi, ba't ka tumatabi dyan? Huwag kang inaakap ng Diyos. Oh, sarap. And that's why it's called good news. Kasi bad news, wala talaga tayong pag-asa. Akala mo lang malinis ka, pero hindi. Kasi alam naman ni Lord lahat eh. And that is why this leads us also to number 2. Christ desires sinners to become friends with Him. This friends is a very, very powerful word in the Bible. Itong friends na to, pwedeng maging kaibigan ni Christ kahit makasalanan. Ang galing! Kasi the word friend has a theological meaning. Dati tayong kaaway ng Diyos. Kaibigan tayo ng Diyos dahil kay Jesus. So si Levi, nung una, nagtiwala siya kay Jesus, tapos ngayon sabi niya, sumunod ka sa akin. Iyon mo na yung buhay mong yan. He followed Jesus. He's now a disciple of Jesus. He's now Matthew, the disciple. The Levi, the tax collector. Na-excite siya. Sabi niya, Lord, magpapakain ako. This is very Asian, Papakain ako, Lord. Punta ka sa bahay, mayaman eh. Mayaman ang mga BIR agent, Mga custom official, Lord, magpapakain ako. And then he said, I will invite my friends. Yung mga friends niya, siyempre mga official din. Mga corrupt din. Mga buhaya din. Tapos may dala mga babae. May mga babae yan. Hindi nila asawa. The Bible says, prostitutes came, tax collectors came to Levi's house. Eto na. Pastor Mike, ano nangyari? Eto na kwento ngayon. Tindi. Later, Levi invited Jesus and his disciples to his home as dinner guests, along with many tax collectors and other disreputable sinners. Eto na, signal yan. Pag sinabing disreputable sinners, mga prostitute yan. There were many people of this kind among Jesus' followers. Tapos kumain si Jesus sa bahay ni Levi. Maraming mga tax collectors at mga makasalanan ang sumusunod kay Jesus. At marami sa kanila ang nakisalo sa kanya at sa mga disciples niya. Mayroong mga pulis. Mayroong mga religious police. Ito yung mga pastor, mga pare, mga religious people, mga taong simbahan, naamoy nila. Napansin nila. May nag-vlog. Si Jesus ngayon kumakain kasama itong mga yung mga kasama niya. Ito yung sabi ng mga pare. Ito yung sabi ng mga taong simbahan. Ito yung sabi ng mga pastor. Ito na. Sabi nila. But when the teachers of the religious law, who were Pharisees, saw him eating with tax collectors and other sinners, they asked his disciples, why does he eat with such scum? Bakit kumakain siya kasama itong mga bulok na ito? Nang nakita ng mga Pharisees, ng mga teachers ng law na kumakain si Jesus kasama mga makasalanan at mga tax collectors, tinanong nila ang mga disciples niya, Bakit, Bakit siya kumakain kasama ng mga ganyang klaseng tao? Tindi, no? Parang narinig niyo ba si pastor? Narinig niyo ba? Parang, why do you mingle and eat and dance and have party with the dirty, despicable sinners? Gabi sa NLT, the scum. Mga basura. Hindi sila makapaniwala.
Their question is not out of curiosity. Their question is out of contempt. Gigil! Galit! Umuusok ang ilong. Bakit yan ang mga kasama niya? Di ba man of God yan? Di ba galing yan sa Diyos? Di ba propeta yan? Bakit? Kahalubilo niya. Itong madudumi. You know, in the Middle East, even in our time in Asia, when you invite someone for meals, iba yun. Yung pag kami nag-invite sa'yo, Mike, punta ka. Birthday na anak ko. May kainan sa bahay. Iba yun. Kasi iba rin yung pag hindi ka inimbitahan. Medyo masama yun. No? Pare, kinasal ka, hindi mo man lang ako in-invite. Ano ka ba? Tampo yan. Ako po, isang digadang tampuhan yan. Hindi nagpapansinan dahil hindi inimbita. Di ba? Pero pag inimbita ka, medyo may kahulugan yun. That's also culturally very, very deep. When somebody invites you for a meal or for coffee, ibig sabihin, pamilya kita, kaibigan kita, tiwala ako sa iyo, mahal kita. That's the power of a meal. Di ba? Minsan nga nagkasal ako. Pagtingin ko sa registration, sabi ko, excuse me, saan ho ba yung table ko? Ano pangalan nyo? Michael Carino po. Sandali lang po. Wala ho walang Carino dito. Sabi ko, hindi, pakatingin huli, hindi pwedeng wala. Sabi ko, ma-offend ako, hindi, wala akong table. Pare, wala ako, hindi ako invited. Wala ho Hindi rin ako nagkasal Ba't wala ako dyan? Ay, pasensya na po. Dahil nahihiya sa akin. Pinilit. Pastor Mike, meron hong hindi nakarating. Dito na lang ho ko sa table 355. Okay. When some people invite you over for a meal, iba yun. There's a beautiful, powerful message when they invited Jesus. And when Jesus says yes, you only say yes to the appropriate gathering. Pag may tampo ka doon, parang hindi nagbabayad ng utang yan invited ka sa wedding niya Mag-wedding sila mag-isa niya. Parang, wala, binoboycott. But when you say yes, you're saying yes to the event. You're saying yes to the family. You're saying yes to the person. Yes, I love you, I trust you, I respect you, I honor you. Our presence, our eating of the meal, yung bang inubos mo, yung ulam, it's honor to them. Nung kumain ka, hindi mo man lang nahawakan yung spaghetti, hindi mo tinikman, magtatampo. Hello? Hindi mo tinikman yung putsero, 5 oras niluto, tatampo. Inubos mo, masaya. It's an honor. Si Jesus, inubos lahat ng pagkain. Sinabihan nga siya matakaw. It's powerful, this scenario of Jesus and Levi and his friends. The Bible says, he invited more BIR agents Lahat ng mga buwaya nasa bahay ni Levi They want to listen to Jesus. Ano bang ginawa dito sa barkada ko? Ba't ayaw na maging mandarambong? Ayaw na maging salot sa lipunan. Ano ba? So they were curious. And the prostitutes came. The Bible says, despicable sinners were all in the house. Kaya galit na galit yung mga religious leaders Bakit ba yan? Bakit ba yan? Ang mga kasalo ni Jesus. Imagine in a wedding, merong VIP table. At merong mga table for the workers. Table for the yayas and the drivers and the waiters. May table sa dulo. Doon kayo. And imagine the groom coming. Siyempre mga VIP tayo. Nandun si mayor, nandun si, di ba? The company president, the doctors, engineers, the business leaders. Amazed tayo ang lahat. And the groom went to the table. Nung mga so na-insulto. Bakit kasama niya mga tricycle driver? Ba't kasama niya mga barbero? Ba't kasama niya yung mga taga-rampa? Ba't kasama niya yung... Ano ba yan? Tito, table niya may VIP. Wala. And Jesus was telling them, yung mga ayaw niyong katabi, tatabihan ko. Yung mga ayaw niyong mahalin, mamahalin ko. Yung mga ayaw niyong patawarin, papatawarin ko.
Yung mga madudumi, ililigtas ko, babaguhin ko, lilinisin ko. Hello? Ang galing. That is why the book of Matthew 11 says, the Son of Man came eating and drinking, and they say, he's a glutton and a drunkard. Hindi mo sinabihan nila si Jesus ng ganito? A friend of tax collectors, kaibigan ng mga traitor at mga mandarambong. He's a friend of sinners. Sa Tagalog, malupit eh. Nakita naman nila ang Son of Man na kumakain at umiinom. At sabi naman nila, tingnan niyo ang taong ito! Matakaw! Lasenggo! At kaibigan ng mga tax collectors at makasalanan. Hello? Nasabihan ka na ba na matakaw? Takaw mo. Nasabihan ka na ba ng lasenggo? Si Jesus hindi naman nagkasala eh. Never sinned. The Bible says, he was friend of sinners, but he never sinned. But he's sending a message here. Yung mga sabi niyo madudumi, yun yung mga gusto ko. Pero meron sinasabi ang Book of Romans that is very, very powerful. This word friends is very, very theologically powerful. Tingnan niyo to. The Bible says, Romans 5:10-11, we were God's enemies, but He made us His friends through the death of His Son. Now that we are God's friends, ayan na naman, how much more will we be saved by Christ's life? But that is not all. We rejoice because of what God has done through our Lord Jesus Christ, who has now made us His friends. Oh, ang ganda! Kahit kaaway tayo ng Diyos dati, ginawa niya tayong mga kaibigan kasi namatay anak niya para sa atin. Ngayong kaibigan na tayo ng Diyos, mas siguradong maliligtas tayo dahil sa buhay ni Christ. At ito pa, masaya tayo sa ginawa ng Diyos sa tulong ng Panginoon nating si Jesus Christ. Kasi dahil sa Kanya naging kaibigan na tayo ng Diyos. And this is what's happening here. Jesus now is declaring, you are sinners, you are lost, you are sick, you are hopeless. But now, if you trust me, if you follow me, if you give your life to me, you are now my friends. And that is good news. And that essentially is the gospel, my friends. That's the book of Mark. Naku po, ang daming chapter ng book of Mark. This is the heart. Sinners, now friends of God. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Thank you, Lord. Good news. And that's the gospel. At ito na, biniting ko lang kayo. Pastor Mike, ano sabi ni Jesus? Teka muna, number 3. Christ invites sinners to find salvation through Him. We will end with this. Pwedeng magtamo ng kaligtasan dahil kay Christ kahit makasalanan. Ito na. What did Jesus say? Nung sinabihan siya na, bakit kasama niya sa table yung mga madudumi? Bakit kasama niyang kumain? Yung mga salbahe at mga nakakainis at mga pinandidirihan ng lipunan. This is what Jesus said. Ang galing. Sabi sa inyo, next week na eh. Jesus said, when Jesus heard this, He told them, healthy people don't need a doctor. Sick people do. I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners. Narinig sila ni Jesus, kaya sumagot siya, ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor, hindi yung mga walang sakit. Dumating ako para tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matutuwid. Ang galing. Ang ganda. So parang sinasabi ni Jesus, ang dahilan bakit ako naparito sa planeta ninyo, ang dahilan kung bakit ako nagtungo sa mundong ito, ay hindi para doon sa mga akala nila wala silang kailangang kapatawaran. Hindi para doon sa mga, wala naman ako sakit, hindi ko kailangan ng Diyos. Wala naman akong kasalanan, matino ako, no? Nagsisimba ako, ano? Ang bait-bait ko, ano? Hindi ko kailangan ng tagapagligtas o kapatawaran. Pero sabi ni Jesus, I come to those who realize that they need a doctor. Lord, may sakit ako. Pagalingin mo, ikaw ang doktor ko.
Lord, makasalanan ako. Impyerno punta ko. Walang kwenta buhay ko pag wala ka. Lord, kailangan kita. Sabi ni Jesus, I came for those who are sick and know they are sick. Those who are sinful and know they are sinful. So I can save them and heal them and rescue them. Kasi parang sinasabi ni Jesus dito, meron daw dalawang klaseng sinners. Lahat naman tayo makasalanan eh. Lahat naman tayo may sakit eh. Two sinners. The first type of sinner, sinner pa rin, pero these are sick people who think they are not sick. Wala ako sakit! Hindi ko kailangan ng doktor. Do not need a doctor. Pero mayroong mga sick people who believe they are sick. They need a doctor. Dalawang klase daw ng makasalanan. Sinners who assume that they are not sinful and do not need God's forgiveness. Pero may mga sinners, Lord, ngayon ko lang na-realize, wala pala talagang mabuti sa buhay ko. He said, sinners who admit that they are sinful and need God's forgiveness. In other words, parang sinasabi ni Jesus, sa totoo lang, lahat naman tayo may sakit. Problema, maraming in denial. Marami daw na, wala naman ako. May ganun akong ganung kaibigan. Pamilya nga namin, may pagkaganoon. Parang, may nararamdaman ka ba? Sa dalawang kong kaibigan, yung isa, pareho silang may nararamdaman. Pero yung isa, pare, sama mo ako, Mike. Papadoktor na ako. Papa-x-ray ako. Lab test. Ultrasound. Pare, nakakatakot yung mga yan. CT scan. Endoscopy. Lahat, titingnan lahat, Mike. Kasi, pare, parang may nararamdaman akong kakaiba. Yun yung mga, sabi ni Jesus, kailangan ng doktor. Lord, wala nang pag-asa tong marriage na to. Wala nang pag-asa tong buhay na to. Lord, hindi ko na matigilan tong bisyong ito. Ayusin mo nga buhay ko. Yung sabi ni Jesus, I came for those. Pero isang barkada niya, sabi niya, parang may nararamdaman ako, pero tubig lang yan. Ano ka ba? Mahal kaya magpa-CT scan. Mahal kaya magpa-ultrasound. Tsaka yung mga doktor na pagkakakitaan lang tayo. Ayaw magpatingin sa doktor. Sabi ni Jesus, kailangan nila ng doktor, pero ayaw nila eh. I did not come for those. So all of us are sick. But the moment we realize we need a doctor, the very moment we realize we need a Savior, Jesus says, come. Pero minsan, hindi pa natin kailangan. Dami kong pera. Hindi ko kailangan ng church. Nasa akin na ang lahat. Hindi ko kailangan ng Diyos. Dami kong kaibigan, dami kong pwedeng takbuhan. Ba't ba magpe-pray? Sabi ni Jesus, those who think they are righteous, those who think they are healthy, they will not ask for a doctor. They will not ask for a Savior. But those who realize. And the good news is Jesus is waiting for us to realize, Lord, may sakit pala talaga ako. Kailangan kita. Lord, makasalanan po ako. Kailangan kita. And then He responds and He heals. And that is the message of the book of Mark for all of us. Na tayo daw po ay tinatawag ng Diyos ng mga makasalanan, tinalikuran ng mundo, pinandidirihan ng mundo, pero tinanggap ni Jesus. Pero kailangan nating ma-realize muna, maunawaan, Lord, wala para talagang kwenta ang buhay, pag wala ka. Kahit isang damakmak ang pera, Panginoon, kung wala ka, parang hungkag at walang patutunguhan. Kahit ang dami-daming palakpak at kaibigan at mga bagay at mga gamit na binibili, kung wala pala ang Diyos, Panginoon, may sakit talaga ako. At wala akong pag-asa. And that is when we understand we need salvation and we need a Savior. At the same time, itong kwentong ito reminds all of us, not only that we appreciate the good news, so that we can also become bearers of the good news. Na yung mga tao na minahal ni Jesus, mahalin mo din. Yung mga tao na tinanggap ni Jesus, tanggapin mo din. Yung mga tao na nangangailangan kay Jesus, lapitan mo din at abutin mo din. And that is for us who have found the good news. Now we become good news to others. Now we become sharers of the good news to others. Hindi lang ikaw ang dapat maligtas at mapagaling ng doktor at nabigyan ng kapatawaran. Yung iba din. Pero meron kailangang pagbabaklas. Kasi we are all by nature discriminatory and arrogant.
May barkada nga ako. Minsan, kumain kami sa isang event, mayroong isang party. So dalawa kami, magbarkada kami. Medyo yung barkada kong ito, lumaki sa yaman. Medyo, hindi naman masyadong milyonaryo, pero medyo middle class, class B, class AB. And so, problema, yung event na pinuntahan namin, puro mga trabahador. Yung mga kargador, yung mga driver, yung mga kusinero, yung mga yaya, yung mga katulong, mga kasambahay, yun yung kasama namin doon sa event. Ako kasi speaker. And so I sat down in a table filled with workers and employees and yung mga mahihirap. Siyempre, naka-t-shirt lang. Di ba? Gula-gulanit yung suot. Kami, naka-suit, naka-tie. Sabi ko, pare, tara, kain tayo. And so we're eating, I was mingling with the people. Oh, kamusta? Ilan na anak mo? Kamusta yung asawa mo? Oh, okay naman yung trabaho mo dito. So I was enjoying my meals with them. Pero yung barkada ko, gulat ako. He was 5 feet away. Layo. Sabi ko, nandiyan ka, dito ka. And he was sitting there. He was not talking to anyone. Para siyang merong invisible bubble. Walang kakausap siya akin. Sarap ng kare-kare dito, ha? Crispy pa ata to. Parang sabi ko, ito ka ba? And so I talked to him afterwards. Sabi ko, pare, ba't ka ganun? Ayaw mo kumausap sa mga tao, ayaw mo makahalubilo sa mga tao, ayaw mo tabihan yung mga tao para nandidiri ka eh. Sabi, pasensya ka na, Mike, pasensya ka na. Ganun kami pinalaki eh. Ha? First time narinig yun. I am not kidding. Pare, ganun kami pinalaki. Iba ang pagkain ng mga kasambahay sa pagkain namin. Iba ang table nila, ibang table namin. Yung mga trabahador, iba ang lugar, ibang lugar namin. We grew up that way. Nashock talaga ako. Namumula ako sa inis. Namumula rin ako sa tulala. Nashock ako. Sabi ko, wow! Wow! Ikaw na. Sabi ko, Mike, gano'n kami pinalaki. Hindi pinaghahalo yung madumi at mababa at mabaho sa malinis. Sabi ko, wow. Oh, pare. Wow. Sabi ko, ba't ka kumakain kasama ko? And Jesus was breaking that. The Jews are like that. You notice, the religious leaders say, why does he eat with drunkards, with tax collectors? Ba't kasama niya kumain yung mga traidor at mga corrupt? Yung mga mandarambong na yan. Dinuduraan nga nila yan eh. Why does he eat with prostitutes and sinners? Glutons. Yung mga matatakaw. Yun ang label nila. Hashtag matakaw. Mga patay gutom. In our Filipino lingo, ba't ka sumasama sa mga patay gutom? Ba't ka sumasama sa mga mababaho? Ba't yan ang mga kasama mo? Jesus is saying, they are what I came for. This is good news. Tayo naman walang pag-asa. Sa mundo talaga, talo tayo eh. Kasi hindi ka qualified. In the kingdom and the empires of this world, hindi ka qualified pag di ka mayaman, pag di ka matalino, pag di ka magaling, pag di ka maganda, pag di ka mabango, di ka malinis. Dami mong kabit, hiwalay ka sa asawa. Labas, pumasok ka sa kulungan, dami mong bisyo. Boom! Bahala ka sa buhay mo. But the kingdom has come. The good news has come. And Jesus is saying, I came for those who are dirty and sinful and rejected and despised. Kaya nga, the good news of Jesus is a message of grace and mercy for all sinners. Without exemption, without exclusion. Tayo lang man nag-exclude eh. Christ calls sinners to follow Him, to become friends. Ang galing tong friends na to, no? It's all over the New Testament. You are now friends. I no longer call you slaves. You are friends. To find salvation through Him. Ang pagmamahal ng Diyos ay malawak. Grabe. Grabe.
ng higit sa ating mga kasalanan. So today we talked about three powerful, beautiful truths. Christ calls sinners to follow Him. Christ desires sinners to become friends with Him. He was the friend of sinners. Are you? Are we friends of sinners? Or not? Christ invites sinners to find salvation through Him. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Let's all stand, let's pray. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong mensahe sa amin sa araw na ito. Sa iyong pagpapatawad sa aming mga hindi karapat-dapat. Sa aming mga madudumi ang isip at puso. Sa aming mga kasalanan ang buhay. Minsan di namin inaamin, kala namin malinis kami sa aming paningin. Pero sa paningin mo, walang malinis. Lahat masama, madumi, mayabang, masungit, makasarili. Pero dahil sa biyaya mo, dahil sa awa mo, dahil sa pagmamahal mo, all sinners are welcome to the banquet. All sinners are welcome to the table of the Father. All sinners are shown mercy because of Jesus Christ. Those who come, those who are tired and heavy laden and who are sick, those who are thirsty for life, they come and you give them life and pardon and forgiveness in a brand new start. Thank you, Lord.